Paano nga ba mag-withdraw dito sa Shopback papunta sa BPI? Madali lang ba o magkakaroon ng kahit na anong issue? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na 'to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung Shopback app kung saan kapag bibili ako online, halimbawa sa Shopee, ipe-paste ko muna dito yung link para makakuha ako ng cashback. So, ipakita ko sa inyo yung halimbawa. Punta tayo sa account, see activity, at kung mapapansin nyo, may mga transaction ako dito na na-track at may mga na-confirm na rin. Ibig sabihin, na-transfer na yung pera na yan sa Shopback account ko na siyang pwede kong i-withdraw. May iilang na-reject katulad nito kasi yan yung mga instances na nag-paste ako ng link. Yun nga lang hindi ko tinuloy yung pagbili o kinancel ko siya or pwede rin namang ni-refund natin. So, ang pinakamangyayari ay pwede kayong bumili online, halimbawa sa Shopee. I-paste nyo lang yung link dito. And then from there, pwede kayong mag-earn. Kapag naman magbubook kayo online sa Klook, sa Agoda, or kahit sa mga airlines, pwede nyo ring i-open yung app via here. Halimbawa, tap ko yung Agoda, and then shop online. So, kapag nakapag-book ako gamit yung Agoda at inopen ko siya through Shopback muna, makakakuha din ako ng cashback mula dyan. So, maganda na alam nyo yung Shopback. And ngayon nga, kukunin na natin yung earnings natin. Tap natin yung account. Tap withdraw. At may mga bank accounts na ako dito at e-wallet. Para madagdag yung another bank account, tap ko yung manage. And then, punta tayo sa bank. Add bank. Ito yung mga banko na pwede natin paglipatan ng pera from Shopback or pwedeng mag-withdraw. Pipiliin natin ang BPI. And then, ilagay dito yung name ng bank account owner at yung account number na din. Kapag okay na, tap natin yung add payment. And then, balik lang tayo. Pipiliin na natin yung BPI. Yun nga lang hindi pa siya verified. Para makapag-verify, i-open natin yung email natin. So, ito yung Gmail ko. Refresh lang natin para makuha or ma-receive na natin yung email from Shopback. So, nakailang refresh tayo. Open natin to. And then, view details. Open natin via Shopback at dapat verified na yung BPI. So, next time kung gusto kong mag-withdraw dito, i-enter ko na lang yung amount. So, kung umpisa, nasa homepage tayo, balik sa account, withdraw, and then ito na lang yung gagawin natin every time mag-withdraw. Hindi na natin kailangan ulitin yung pag-enroll ulit. Piliin natin yung BPI, i-enter ang amount, ang pinakamaliit ay 200 pesos, so yan yung piliin natin. Tap withdraw. I-approve natin gamit yung fingerprint kasi na-enable ko na siya. Pero sa inyo, pwede nyo siyang i-approve via Viber, SMS, or via phone call. Ipapadala sa inyo yung code. Tap ko yung view withdrawal history at processing na siya. Gaano katagal makukuha yung pera? Kung April 9 ka nag-withdraw, nakalagay dito na April 19 or pwedeng abutin ng within 10 days, hindi kasama yung weekends and holidays, para makuha na talaga or matransfer fully yung pera doon sa BPI. So for now, stop ko muna yung recording and proceed tayo kapag nagkaroon na ng updates. Halimbawa, na-transfer na talaga yung pera successfully or nagkaroon ba ng kahit na anong issue. From being processed, completed na yung status. Umabot ng 4 days, hindi naman 10 days, bago ko nakuha yung pera. From April 9, nung withdraw natin, April 13, napunta na yung pera dito sa BPI account ko, yung 200 na withdraw natin from Shopback. So, clearly, hindi tayo nagkaroon ng kahit na anong issue sa pag-withdraw from Shopback. Pwede tayong kumita dito, pag nagka-travel, pag nagka-shop online, pwedeng magamit yung app. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.